Inaanyahan ko po ang bawat isa na tumayo para basahin po natin ang salita ng Diyos. Nehemiah chapter 3 verse 15. Sabay-sabay po tayo na magbasa. Okay? Nandiyan na po kayo? Okay, ready? Go! Ang nagayos ng pintuan ng bukal ay ang anak ni Jose na si Salom, pinuno ng distrito ng Mispa. Binubungan niya ito at nilagyan ng mga pintuan at mga bakal na pangkandado. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig ng Sela, patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat po na kami ay naririto sa iyong biyaya. Dahil po sa iyong biyaya, kami po ay nagkakaisa upang purihin ka, at maraming salamat po na kasama namin ang presensya mo, at maraming salamat po sa magandang panahon. Patuloy naming inaalala at pinapanalangin ang mga kapatiran na naapektuhan ng baha. Panalangin namin na i-provide mo ang kanilang needs, pagkain, damit. We ask, Lord, that you intervene, provide sa ilang needs, and we ask, Lord, nga mag-subside ang baha na may dalagi hapon niya na sa mga lugar na may dalagi hapon flood. So, God, I pray it would subside immediately, and by your power, God, whatever hindrances, Panginoon, sa baha nito, by your power and miracle, Lord, it will subside. Because, Lord, you did it, Lord God, when you calm the storm, and this is not a big thing, Lord, sa iyo. So, nothing is impossible sa iyo. So, we ask, Lord, that the flood will be washed out or subside. And Panginoon, sa bagang ito, we commit to you our time, Lord, as we study your word, dive into your word. Bless our time, speak to us. May your Holy Spirit change us, Lord God, as we look into your word and meditate on it. And God, we ask that we would not come out from this place that would be the same person, but a person that is changed by your power, by your grace. And Lord, everyone will be instrument po para, Lord, to reach out those people na nangangailangan po makarinig po ng iyong salita, ang bread of life, ang salita na mula sa inyo nagbibigay po ng buhay at pag-asa. So I pray, Lord, na ang bawat isa ay bigyan mo po ng heart para abutin po ang mga nangangailangan po ng biyaya mo, Panginoon. In same way, Lord, na naranasan namin mula sa iyo. Bless our time, God, in Jesus' name. Amen. So, ever since na si Nebuchadnezzar, ang hari ng Babylon, sumira ng siyudad ng Jerusalem around 586 BC, ang siyudad ng Jerusalem ay nanatiling ruin ng nearly mga 150 years until na dumating ang time ni Nehemiah 444 BC na ang balita ay yung katayuan ng Jerusalem is still in ruins, and nagbigay ito ng burden o sa puso ni Nehemiah, hindi niya matiis na ganito ang katayuan ng kanyang mga forefathers, ng kanyang land. Excuse. So, mula sa Persia, sa citadel Susa o Persia, all the way papunta sa Jerusalem, naglakbay siya. And si Nehemiah ang namahala, nag-oversee, nanguna sa pag-rebuild ng mga walls at mga gates ng Jerusalem. So for the past weeks, we've been looking po sa pagtatayo ng gates. Ito pa lang yung na tingnan natin, yung mga pintuan. So, ang bawat pintuan ay may layunin, may purpose, bakit inayos ito. At mayroon din itong parallel sa ating panahon, mayroong modern application sa ating panahon as individual at as a church. So, sa chapter 3, it tells us na mayroon 10 na pintuan or 10 gates na nasa Jerusalem na kailangan na i-repair. And they repaired it counterclockwise. So far, we just look pa lang mga 5. And this morning, pang-6 na gate. So, tinignan natin una ang ship gate, kung saan dinadaan dito ang mga lamb, mga tupa para dalhin sa temple at ihandog sa Diyos. And its correlation is sa New Testament ay si Jesus as the Lamb of God. Siya yung Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. And ang application nito is yung patuloy natin na pinipresent na si Jesus lamang ang daan ng katotohanan. Wala nang iba. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father kundi sa pamamagitan lamang po ni Jesu Cristo. So it represents kay Jesus, ang ship gate. Pangalawa ay yung fish gate
na kung saan dito dinadala sa pintuang ito, pinapasok ng mga mangingisda, mga isda na kanilang nahuli at binibenta sa market. Which ang correlation nito ay ang mga fishers of men. Soul winning. Pag-reach out sa mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon. Reach out sa mga tao na hindi nila alam kung saan sila patutungo pagkatapos ng buhay na ito. Na maaari silang makasigurado sa salita ng Diyos kay Jesus Christ. So, mahalaga everyday, this is my prayer, na ang ating pong church about isa sa atin magkaroong heart sa mga tao na nangangailangan pong makarinig ng kaligtasan. Because we know in our culture na ang mindset ng mga tao ng kaligtasan is by doing po ng mabubuting bagay and becoming religious person, which is hindi po ang way ng salvation. Alam po natin that it is Ephesians 2:8, for by grace you have been saved through faith. Saan mo linagayan yung pananampalataya sa iyong ginagawa, mabubuting gawa? No, ito ay sa ginawa ni Jesucristo doon sa cross na magbibigay sa iyo ng katuwiran upang maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. And yung mga good works, ito yung resulta ng salvation na natanggap natin. May isang tao sa social media, sabi niya, umalis daw siya sa pagiging born again at nag-preach na lang siya. Kasi sa born again, madali lang yung kaligtasan. Sumampalataya ka lang daw, maliligtas ka. Sa atin dito na lang tayo kasi mas mahirap, may mga gagawin tayo. Which is talagang hindi ka masisave by good works because ang iyong pinagkakatiwalaan ng iyong ang iyong ginawa. At ang good works doesn't mean wala na sa buhay ng Kristiyano. Ito yung resulta ng biyaya ng Diyos na natanggap mo sa iyong buhay. You'll be a changed person. Therefore, if anyone is in Christ, all has gone, new has come. Ibig sabihin na mayroon ng pagbabago sa iyong buhay. And that's the result ng kaligtasan, ang changed life, good works. Pamumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos na. Doesn't mean that you will not pray, pero hindi mo na gusto ang dati mong pagkatao. Hindi mo na gusto ang old life, ang iyong new cloth na meron kay Kristo. Yun ang palaging gusto mong isuot. How many of you gusto palaging isuot yung dati nyong damit na luma na, sira-sira na? Of course, we want to wear the new cloth, bagong damit na meron tayo. At ang may bagong damit na meron tayo kay Kristo ay yung righteousness na binigay sa atin ni Jesus Christ. Ang bagong pagkatao na meron tayo kay Kristo. So, mahalaga po na reach out natin, especially yung culture natin, na hindi po naayon sa salita ng Diyos ang pananaw patungkol sa kaligtasan. So, galing po sa mga ninuno natin, mga lolo-lola, sinasabi nila na ito gawin mo para mapunta ka sa langit, but which is hindi ito ang sinasabi ng salita ng Diyos kung titingnan natin ang salita ng Diyos. So, church, I encourage you to reach out those people, mga kaibigan, kapitbahay nyo. God will give you one opportunity if you ask for opportunity po na mag-share sa kanila. And you have passion and heart na i-reach out po sa kanila. Just simply na magkipagkaibigan tayo, and then if there's opportunity, ask them kung ano ang kanilang paniniwala tungkol sa Diyos. So that will give us an opportunity, open door para makapag-share sa kanila. And maaaring may mga pag-uusap na maaaring natin isingit po patungkol sa kay Jesus Christ. So, pangatlo is the old gate. Diba yung pintuan na kung saan yung mga elders ay nagtitipon-tipon para ayos po yung mga dispute sa pamagitan po ng pagpapalitan ng mga karunungan. And it speaks about sa katotohanan. May kasabihan kapag ito po ay bago, hindi po ito if this is new, hindi po ito bago, or this kung new ito, sinasabi, in-insist ninyo, this is not truth. And if this is old, di ba, ito ay sa madaling salita, this is truth because we always go back po sa salita ng Diyos na sinabi ng truth sa Bible, sa salita ng Diyos. So, we always stand sa truth, not sa opinion. We always claim the truth. We always stand up sa sinasabi po ng salita ng Diyos. And again, there are many opinions sa mundo. Maraming mga salita na maririnig natin na magandang pakinggan, but ang pinakatotoo lamang na salita ay ang salita ng Diyos. Ito ang mapagkakatiwalaan natin na salita. Now, panglima ay ang refuse gate or dung gate na kung saan dito tinatapon ng mga basura. And it speaks about sa kasalanan.
Pang-apat pa bago ang dung gate ay yung valley gate na kung saan it speaks about sa mga trials, pagsubok sa ating buhay. But if you are Christians, sabi ni Paul, meron tayong mga trials sa buhay pero hindi tayo umiiyak na parang walang pag-asa. Parehas sa mga unbeliever na walang hope, walang Jesus. We cry, we mourn, nalulungkot tayo pag may mga pagsubok, but we don't lose hope. Because meron tayong pangako mula kay Yesu Kristo na pwede natin panghawakan. Amen? So, the valley gate speaks the low points ng iyong buhay. Huwag kang mawala ng pag-asa because you have hope in Jesus Christ. Mayroong pangako sa atin ng Panginoong Yesu Kristo. And last week, we talked about sa refuse gate o dung gate na kung saan tinatapon dito ang mga basura and yung history nito na kung saan dito din sa valley gate, ino-offer ang mga baby ng buhay sa kanila, Diyos-Diyosan, sinusunog ng buhay bilang pagsamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. And it speaks about sa kasalanan. And church, tayong mga may relasyon sa Diyos, we don't love sin. Hindi natin mahal na ang kasalanan dahil mahal natin si Yesu Kristo. And if there are times na magkasala tayo, we repent. Pinagsisisihan natin, tumatalikod tayo sa ating kasalanan. 1 John 1:9, if anyone nga nagkasala, we confess our sin because He is just and faithful na lilinisin tayo, papatawarin sa ating mga kasalanan. But again, hindi tayo pwede magpasok ng sin sa langit. We need cleansing. We need to ask forgiveness. We need to repent sa ating mga kasalanan. So, we've been looking these gates, not just yung kasaysayan nito, yung historical significance, but also yung modern day significance. Ano ang application nito sa ating buhay? And today, we're going to examine isa pang gate. Isa lang ngayon kasi there are many information na importante na dapat nating malaman patungkol sa gate na ito. But there are two things na I want you to see: the historical significance at saka yung modern day significance. Ano ang kahalagan nito sa kasaysayan at ano ang kahalagan nito sa atin, sa bawat isa at sa bilang iglesia. So, ang binasa natin sa verse 15 is about sa fountain gate. Let me read again po. Actually, I'll just go straight sa word, fountain gate. Inayos din niya ang pader ng ipunan ng tubig. Okay, sa Tagalog, ipunan ng tubig. Sa English, fountain gate. Ipunan ng tubig ng sela patungo sa halamanan ng hari hanggang sa makababa ng hagdanan mula sa lungsod ni David. Alam niyo po, ang Jerusalem, saan po siya nakabuild? Sa disyerto. Kaya interesting na may tubig ang Jerusalem. Ang tubig ay importante sa araw-araw na pamumuhay. Kailangan natin ito para makasurvive. Sa case ng Jerusalem, paano nangyari yun? Na nakabuild siya sa disyerto, pero may tubig. Hindi po ba kayo nagtataka? Nasa gitna ng disyerto, pero mayroong tubig po sila. So, paano ito nangyari? Paano sila nag-survive? Ngayon, kung titingnan natin ang Jerusalem, mayroon na silang underground na mga pipe, inilagay na pipe para magdaluyan ng tubig para pumunta sa mga bahay-bahay o sa building para mag-supply ng tubig. Pero sa ancient times, sa city ng Jerusalem, may dalawang major springs para makasurvive ang Jerusalem. 2 underground springs. Ang isa hindi pinangalanan, ito ay nasa northern part ng city at ito'y dumadaloy papunta sa pool na tinatawag sa New Testament na Pool of Bethesda. Ang Pool of Bethesda ay minention sa John chapter 5 at sa John chapter 5, sinabi dito na ito ay malapit sa Sheep Gate, yung Pool of Bethesda. At again, ito iniimbangan o nilalagyan ng tubig mula sa underground spring na nasa northern part ng city na hindi pinangalanan. At merong, alam natin sa kwento dito sa Pool of Bethesda, nag-perform si Jesus ng miracles dito sa Pool of Bethesda na kung saan mayroon siyang pinagaling na may sakit. But yung main water source para sa kabuuan ng city ng Jerusalem ay nagmula sa another spring sa south ng city at ang spring na ito, ang pangalan ay Gihon Spring. Ito ay nasa south. I hope I could
uh, I don't have time na po para ipakita sa inyo, but you can Google it, yung pag ang Gihon Spring, ito po ay nasa south ng city, and nasa baba siya, lower eastern part. And ang Gihon Spring, nasa labas po ito ng siyudad ng Jerusalem. And if you want water, lalabas ka para magsalok ng tubig, para meron kang magamit na tubig. Pero ito po ay delikado sa panahon nila kasi nasa labas ang kanilang igiba ng tubig, yung source ng water. So pag mayroong mga pag-atake mula sa kalaban, ang gagawin lang ng kalaban ay putulin ang water supply kasi nasa labas. Tapos hindi na sila makakalabas dahil ang kanilang source ng water ay nasa labas. So ano naging solusyon nito? Sa panahon ni Hezekiah at hanggang ngayon, nandito pa itong tinatawag na Hezekiah Tunnel. So, until 700 BC. So, pangunguna ni King Hezekiah around 250 years bago ang time ni Nehemiah. Nakita ni Hezekiah itong problema na ang city ng Jerusalem ay nasa panganib kasi maaari lang putulin ang water supply. So, sa pamagitan po ng wisdom na mula sa Diyos ay ito ang naging solusyon. Nagutos siya sa kanyang mga tao na maghukay ng tunnel para papunta sa Gihon Spring. At again, ito tinatawag na Hezekiah's Tunnel hanggang ngayon. Kapag pumunta ka ng Jerusalem, ito yung isa sa mga tourist spot na gusto mong makita or dadalhin ka. Actually, dadaan ka talaga sa tunnel na ito. Makikita mo doon ang spring. Ito po ay nasa 1,750 feet ang haba, and 60 feet below the surface. Ito po ay puro bato. Ang kanilang hinukay puro matitibay na bato. At yung ideya nila ng kanilang pagdig ay zigzag. So, ibang grupo ay naghukay ng pasigsag, yung isa grupo ay pasigsag. So, napaka-amazing ng kanilang way, ng kanilang paghukay ng tunnel na ito. And it was discovered in 1838. Itong year 1838, itong Hezekiah's Tunnel. Interesting po ba? Yung sinabi dito sa Bible ay may archaeological evidence. May mga patunay. Ang sinabi sa Bible, may Jerusalem. May Jerusalem. Sinabi sa Bible na may Gihon Spring. May Gihon Spring. May sinabi sa Bible nga, Hezekiah's Tunnel. 1838, na-discover ito, may Hezekiah's Tunnel. So, hindi mo pwedeng pasinungalingan ng Biblia. Dahil meron talaga siyang archaeological na mga patunay. So, yung tunnel nito, ang wide niya mga 2 feet at kung ikaw ay nagpapasok dito, mga 6 feet tall at mayroong tubig na dumadaloy na kung saan maaaring may mga panahon na ito ay hanggang sa tuhod yung tubig. And so, itong Hezekiah's Tunnel ay nakumpleto at ang source ng tubig ay mula sa Gihon Spring na nagdadala ng tubig papasok ng city at ito ay itatambak nito ang tubig sa Pool of Siloam. And the Pool of Siloam ay ito po yung malapit sa Fountain Gate, ang Pool ng Siloam. So, and then yung Pool of Siloam, ito po ay na-discover, matagal, naging mystery muna itong Pool of Siloam, hindi kaagad nahanap ng mga archaeologists. Saan ba ito banda? It was discovered in 2004 kasi yung Israel government ay gagawa sana sila ng mga new na yung drainage ba, yung mga daluyan ng tubig. Hanggang sa paghuhukay nila, may na-uncovered sila na accidentally at ito nga po ang Pool of Siloam. They discover yung lower part. Nasa baba siya, nasa lower part ng city, itong ancient Pool of Siloam. Ito po, it's about 225 feet long. Ang kanyang width ay hindi alam kasi ito po ay naanuhan ng mga halaman, lupa, so hindi na ma-detect yung width niya. Pero yung haba niya ay, yung haba ng tubig, daluyan ng tubig it's 225 feet long. And may mga hagdan-hagdan siya na kung saan pagbaba mo, nandun na yung pool ng Siloam. So, amazing po ba? May mga archaeological evidence na kung saan patunay kung anong sinabi ng Biblia, yun din ay makikita natin na sa Jerusalem, itong mga lugar na ito. Now, ang purpose ng Fountain Gate ay para po magkaroon ng access sa Pool of Siloam
yung mga tao na nasa labas ng city. So yan po yung historical significance ng Fountain Gate. Now, yung tanong naman, ano naman po, let's go to second point, ano naman po ang modern day significance, kahalagan nito sa ating panahon? Now, let's go first sa New Testament. Sa John chapter 7, minention po ang Pool of Siloam, John chapter 7, verses 37 to 38. Sa kahuli-hulian, at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay ng buhay. So, itong pista na tinutukoy po dito na dinaluhan ni Jesus Christ, ito po yung tinatawag na pista ng tabernakulo na kung may tatlong major na celebration ang mga Hudyo sa pista na ito. Part ng celebration ay yung parangalan ng Diyos sa kanilang naani mula sa kanilang mga pananim. And also na dahil sa ulan na ibinigay ng Panginoon para sa kanilang mga pananim. Ang pista nito, pagdiriwang ay maabot ng 8 araw, and ang ika-8 araw, ito po ang pinaka-last and greatest day ng pista. Sa 7 sunod-sunod na araw, ang priest po ay magdadala ng golden na pitchel at pupunta sa pool ng Siloam at kukuha ng tubig, dadalhin niya sa templo at ibubuhos niya ito bilang pagpapasalamat, handog sa Diyos. Sa ika-8 araw, ang priest po ay magbubuhos uli ng tubig mula sa pitchel, and babasahin po ang Isaiah chapter 12 verse 6 and Isaiah chapter 44 verse 3 na nagsasalita po kay Jesus Christ. And then sa ika-8 araw, tumindog si Jesus sa last day ng pagdiriwang na ito at sinabi niya, dito nga sa binasa natin, sabi niya, kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ang sumasampalataya sa akin ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Gumawa siya ng statement na ang prophecy ngayon sa Isaiah ay na tumutukoy po sa kanya. At mismo sa punto ito sa last day ay tumayo siya. At hopefully, naintindihan ng mga tao na siya itong tinutukoy ng propesya na ito, na siya ang tubig na nagbibigay buhay. Ito'y symbolism about sa kung ano talaga makapagbibigay ng satisfaction sa puso ng tao, sa kaluluwa ng tao, at walang iba kundi si Jesucristo. Sinasabi na Jesucristo dito sa binasa natin na siya lamang makakapagbigay ng satisfaction, yung pagkauhaw ng kaluluwa ng puso ng tao, ang pangangailangan, yung emptiness na meron ng tao, si Jesus lang makakapagbigay ng satisfaction. Sa Kanya ka lamang masusumpungan mo ang satisfaction. Naalala niyo po yung kwento sa John chapter 4 about sa isang Samaritanang babae. Kung naalala niyo, kung nabasa niyo to at naalala niyo. So, si Jesus ay dumaan sa Samaria at walang mga Hudyo na gustong dumaan dito dahil iniiwasan ang mga Samaritans. Dahil ito po yung mixed breed na kung saan nahaluan ng dugo ng mga Assyrians, Hudyo at mga Assyrians. So sila tinatawag na outcast, hindi nila lapitan. Pero si Jesus ay pumunta sa lugar na ito para i-reach out ang isang babae. And think about it. Kung gaano ka-importante kahit isang tao lang para i-reach out. Sa iba, gusto nila, hindi ako magpupunta sa Bible study pag isang tao lang, hindi ako pupunta sa mag-evangelism pag isa lang yung nasiran ko. No. Naiintindihan niyo po ba kung gaano kahalaga ang isang kaluluwa? Na libo-libong mga anghel, sabi ni Jesus Christ sa Luke, ang nagdiriwang. Kahit isa lang, kahit isa, magbigay po kayo ng pagpapalaga sa isang kaluluwa. At ito makikita natin kay Jesus. Itong babae ito, usual naman na nag-iigib ang babae sa atabay, sa balon.
Pero unusual na nag-iigib siya sa tanghalian. At noon, sigurado na may iniwasan ang babae ito. Sigurado na iniwasan niya siguro ang chismis dahil may isang hindi magandang reputasyon ng babaeng ito. Pero si Jesus, kahit na alam niya kung gaano kasama o hindi maganda yung reputasyon ng babaeng ito, kahit na gaano ka-immoral ang pamumuhay ng babaeng ito, reach out niya ang babaeng ito. So, dumaan siya sa Samaria, pumunta sa specific na lugar, doon sa may well. At kung naalala nyo, na sa pagkikita nila ni Jesucristo ng babaeng ito, Samaritana at ng babaeng ito, and so, ginamit niya yung tubig para magkaroon ng open door para ma-share ang spiritual water and living water. So, may mga pamaraan po para makapasok tayo, makapag-share. Sabi niya, pwede ba ako makahingi ng tubig? Sabi ng Samaritanang babae, bakit ka humihingi sa akin? Hudyo ka. Diba mga Hudyo hindi lumalapit sa mga katulad namin? And dito na pinasok ni Jesus ang spiritual na bagay, living water. Kung alam mo lang kung sinong kaharap mo, na kung saan, kung hihingi ka ng tubig na ito, kung magkakaroon ka ng tubig na mayroon ako, eh, hindi ka na mauuhaw pa muli. And, so, ayaw makinig ng babae ito, so kinuha niya yung attention ng babae ito. Alam mo ba, na meron ka sa 5 lalaki and divorced ng 5 beses sa iba't ibang lalaki, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. And so, sabi ng babae, Sir, I perceive na propeta ka po. Alam mo ang buhay ko. Alam mo ang patungkol sa akin. And kung papansinin natin na iba't ibang lalaki ang babae, ang meron sa buhay ng babaeng ito, meron sa kanyang buhay na hinahanap-hanap niya na walang nagbigay ng satisfaction. Pagmamahal sa lalaki, 5 beses siya nag-asawa pero divorce. Ngayon, may kasama siya pero hindi niya asawa. Eh, do you think mahanap niya yung satisfaction niya sa kinakasama niya ngayon? And so si Jesus nag-o-offer dito na may something, ang punto dito may something sa buhay mo na wala, na may empty, may thirsty, na walang ibang makapagbibigay ng satisfaction kundi ako lamang. So, naisip na siguro sa kanyang buhay na sa pamagitan ng pag-iba-iba ng relasyon, ito magbibigay sa kanya ng satisfaction. Pero hindi pa rin ito nagbigay ng kasapatan sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Butas pa rin ang puso. Not literally. Meron pa rin kulang sa kanyang buhay. And there are many things ng atabay sa buhay natin na iniinom natin. Tubig, tikang sa iba-ibang atabay na giniinom natin. Na literally speaking, Pastor, yung atabay ba niyo giniinom niyo? Literally speaking. May tubig na giniinom natin sa itong kinabuhi mula tikang sa iba-ibang atabay na diri lagi hapon kita na sasatisfy, na kukwens ang atong kauhaw. Ang iba ng mga tao, nagbibiling sa nila satisfaction, naghahanap ng satisfaction para sa babae ito, isang tao na magmamahal sa kanya na mayroong forever. Kung mahanap ko ang forever ko, mayroon ng kasapatan sa buhay ko. Maaaring mayroon makapagpupuno sa kakulangan ng puso ko, emptiness ng puso ko. Ang iba, hinahanap sa pera. Kung meron lang akong pera, maraming pera, makukontento na ako, masasatisfy na ako sa buhay ko. Pag meron lang ako sana malaking bahay, pag meron lang sana akong milyones na pera, mabibili ko gusto ko, masaya na ako, satisfied na ako, yan, pag may maraming pera na ako. Really po. Pag may pera ka na, may kasapatan na po ba sa buhay mo? Satisfied ka na? Well, hindi po, ang totoo hindi. Walang bagay sa mundong ito na makapagpupuno ng kakulangan ng iyong puso. Ang iba, sa drugs. Gusto nilang kalimutan ang problema nila. Gusto nilang maging masaya. Kaya,
Sila po'y nagdodroga. Yung kalungkutan, ito yung tumapapal sa kanilang kalungkutan, pagdodroga. Ang iba, alcohol, para mawala ang mga problema. Ang iba naman ay sinisigurado na palaging may lights, may heart. Siguraduhin ko na mapiplease ang mga tao. Siguraduhin ko na ila-likes ako nila. Isisiguraduhin ko na iha-heart ako nila. And so, magkakaroon na ng kasiyahan ng puso ko, satisfied. Pag marami ng likes, bakit 100 likes lang? Dapat mas, mas marami pa. Bakit ano lang, 100 hearts lang sa social media? Hindi inom tayo ng tubig mula sa iba't ibang balon na hindi naman makapagbibigay sa atin ng kasapatan sa ating puso, sa ating buhay. And we are still lonely. Nararanasan pa rin natin ang kalungkutan. Masakit pa rin sa puso. Kahit gaano ka trying hard natin para magkaroon ng satisfaction kung ito po ay labas sa tunay na kasapatan ng ating buhay, ang tubig na nagbibigay buhay. Kung labas sa relasyon natin sa Kristo, kay Kristo walang kasapatan sa ating buhay po. Walang kasapatan po sa iyong buhay kung labas ka sa kalooban o labas sa relasyon sa Diyos. Si Jesus, dahil ko pong ipaalala sa atin si Jesus, ang makapagbibigay lamang po ng pinakamalalim na hinahanap-hanap ng ating puso, ng ating kaluluwa. Siya lamang makapagbibigay ng kasapatan, makapagbibigay ng pangangailangan natin. Siya lamang makapagpapawi ng uhaw ng ating puso at kaluluwa. And kailangan po natin na lumapit sa Kanya. Come to the living water. Come to the fountain of life, Yesu Kristo. At kailangan makita mo na hinahanap natin ang satisfaction sa ibang-ibang mga bagay. Umiinom tayo ng tubig mula sa iba't ibang mga balon na hindi naman sa atin nagbibigay ng satisfaction. At kailangan natin makita na ang kailangan natin para tayo ay ma-quench, ma-satisfy yung needs ng ating puso, ng ating kaluluwa, ng ating buhay ay sa pamagitan lamang po kay Hesus Kristo. Sa pamagitan lamang po ni Hesus Kristo. Ulitin ko po, hindi po ang pera, hindi po likes sa social media, hindi po droga, hindi po sa isang tao mahanap ang kasapatan and satisfaction, kundi kay Hesus Kristo.